and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Ditay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't kabayo, yan ang alam. Karaniwang hanap buhay. Yes, magandang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po si Ruel So ng Double R sa Radyo Bandido. At lahat na nakikinig sa amin, worldwide po kami. At siyempre, itong si partner Ricky. Iwan ba naman ako pumunta ng Netherlands? Di ba? Ito talagang si masyadong secretive hindi sa akin nagpaalam. Iniiwan ba naman ako? Pero okay lang. Basta mag-enjoy ka lang, partner Ricky. Yan. Oy, medyo marami tayong mainit-init na balita pero ngayon medyo makulimlim. No, sa lahat mga long weekend so mga biyahe, ingat-ingat po tayo kasi madulas ang kalsada. Yan, na-share na ba ni partner Ricky ang aming program ni Camille? Paki-share sa amin ng ang aming programang Double R sa Radyo Bandido. Yan. Oy, ngayon, alam mo ba ang ating poll question? Medyo mainit-init dahil nagbigay ng comment si Senator Jinggoy Estrada regarding sa K-12. Dapat bang i-abolish yan? Sa inyong palagay, yan ang aming poll question. Dapat bang i-abolish na ang K-12? Yan ba effective? Kaya paki-share at mag-comment dito sa aming poll question at manalo kayo ng 100 peso load. At siyempre hindi lang tatlo mananalo hindi lang 100 peso load ang papanalunan. At meron din kami siyempre King's Herbal 750 ml na irarapol. So 5 yan, tatlong 100 peso load at dalawang King's Herbal Supreme 750 ml. Yan. Ngayon ating talakayin ang mga piling-piling headline nitong nagdaang linggo. K-12 program, yan ang ating poll question. Senior high school, nais tanggalin na ni Senator Jinggoy Estrada. Impeachment ni BP Sara nakabitin pa rin sa June 11 session ng Senado. Paano yan di ba right ng dapat right ng taong bayan na magpakinggan ng ang impeachment. So you are accountable to the Filipino people kasi kailangan malaman kung ano ba talaga
ang nangyari. Kung may sa impeachment, lahat lalabas yan. So, kailangan sigurong ituloy na. Samantalang Senate President Chis Escudero, inulan ng batikos sa dribble na impeachment process. Bakit ba ayaw ituloy? Kung yan ang mandatos as kayo ang magiging court sa impeachment, ituloy na. Samantalang UP College of Law at iba pang law society groups, hinakayat ang Senado na ituloy na ang impeachment trial. Samantalang PNP Chief General Nestor Torre III, alisin na ang PCP president sa buong bansa. Responde, idadaan sa 911. Ito nga yung sinasabi ni Chief PNP General Torre na tatanggalin niya ibang PCP kasi daw ang police within 5 minutes pag tumawag sa 911 darating. Di na nyo kailangan pumunta ng police station at magreklamo. Ang presence daw. Pero maganda yan kasi at least makikita mo ang police visibility. Para siyempre nag-ikot. Kasi alam mo sa ibang bansa, meron nakita kong yung mga police rumoronda. Di ba dito sa ating sa bansa natin, may mga PCP, mga substation o yung mga malilit na police station. So imbis na sila nakaupo, ang gusto ni General Torre, umikot siguro para mabilis ang responde. Within 5 minutes, darating sila. ECOP, President Sergio Ortiz, tuturo sa 200 minimum wage increase. Malilit na negosyo mano ang tatamaan. Actually, hindi lang maliliit na negosyo. Yan ang tinatawag na MSM. Hindi yan yung ayun yung micro, small, and medium scale industry. Pero hindi yan, tatamaan halos lahat, maski na malalaking companies. At malaki rin ng magiging repercussion. So, sana pakinggan mabuti, pag-aralan mabuti, evaluate mabuti, kung talagang igogo. Kasi hindi naman talaga ang pagtaas o pagtaas ng sweldo ang sagot sa kahirapan. Mamaya talakayin natin yan. Ito, kumpirmado na. Kumilik na wala ng balakid, para sa barangay at SK election. So tuloy-tuloy na ang eleksyon ng barangay. Puro eleksyon, nakaka-eleksyon na. So daming gastos. Baka pwedeng dapat limitahan ang mga paggastos para, alam mo naman ngayon tayo nasa hindi pa magandang economy natin. Pero congratulations kay BBM dahil ang ating inflation naging 1.4 na lang. Yan pong piling-piling headlines nitong nagdaang linggo ay hatid sa inyo ng... Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Hoy, mga yung namamasada ng mga motorcycle. Delikado ngayon dahil madulas. At siyempre, huwag kayo makakalimot na magsuot ng helmet. Yan, ang Motoman helmet para sa safety mo to. Pumasayan sa Philippine Standard. Hindi yan mahal pero de kalidad at may quality. Yan. Nakakalungkot, wala yung partner ko. Pero siyempre, bigyan natin ng chance na para mag-enjoy naman sa Netherlands. Salamat pala sa King's Herbal. Alam mo ba ang King's Herbal, maganda yan. Lalo na ang 750 ml kasi yan ang Pioneer. Marami siyang natutulungan at nakakatulong sa, lalo pag diabetic ka, tumutulong sa pagbaba ng sugar. Siyempre, ang sabi nga ni Ka Herrera, walang gamot sa kamatayan, pero may lunas sa karamdaman. Yan, ang King's Herbal
750 ml. Tsaka medyo maganda ang benta ng 750 dahil nakakatulong to. Ito yung proof. At siyempre, original yan dahil yan meron CPR or Certificate of Product Registration from the FDA. Oh, medyo nakakalungkot, no? Dahil siyempre, masaya sa parte ng manggagawa kung ma-approve yung 200, pero pag-aralan natin mabuti. Alam mo, nabalitaan ko nga ang malaking balakid, no? O hirap yung mga malalaking companies din. Pero pag nag-employ ka ng more than 1,000 sa 200 pesos, magiging parang 1,000 na employee mo. 200,000 daily yan. So, medyo pag-aralan mabuti. 'Di ba? Kasi sa totoo lang yung salary hindi yan sagot sa kahirapan eh. Sa totoo lang ang isa sa main cause niyan ang paghihirap ng mga Pilipino ay yung corruption. Kasi for example, isang project na lang, sasabihin nila 1 billion na project. Pero in reality, wala pang 200 million. So, saan mapupunta yung 800 million? So, siyempre, may porsyento dito. Puro komisyoner eh. Ang dami mangungumisyon. Diba? Eh, siyempre tayo, nagtatarget tayo ng budget. Eh, ang daming mga projects na gagawin. So, tumataas ngayon ng standard of living natin. Siyempre, kailangan magbayad ng maraming taxes. So, kawawa ang mga negosyante kasi kaliwat kanan, ang dami nang binabayaran. Tapos, hindi protected. Kita mo, malagi mo makikita na dapat ang tulungan natin mga gawa. Pero never tayo nakarinig na tulungan natin yung mga negosyante. Di ba? Lahat ng gastos, lahat kukunin sa negosyante na hirap na hirap. Alam mo ba, ngayon ang hirap magnegosyo. Dahil ang dami mong mabayaran. Di ba? Doon nga lang sa mga parking fees nga nagde-deliver ang mga deliveries. Di ba? Konti lang kinikita, pero mas mahal pa ang expenses. Mahal ng gasolina. Tapos ang parking ang mahal din. Nakalagay sa resibo 50, pero pag truck ka 300. Meron pang iba pati sa barangay mayroong share. Ang City Hall mayroong share. So, kawawa ang mga negosyante. Pangalawa, siyempre, ang negosyante, siyempre, ipapatong lang niya. Kaya tumataas din ng mga bilihin. Maski na tumaas ang sweldo, tataas lang ng negosyante yung product nila o yung mga produkto. Di ganun din na nangyayari. Kaya marami talagang repercussion pagka corrupt. Medyo dapat mawala ang corruption. Kasi tinatarget natin siyempre kailangan natin ng budget for 2026. Kailangan natin yan. Kasi may mga projects tayo. Pero yung mga pagtayo ng mga infrastruktura or anything, sobrang laki ng mga ng mga parang itong for example, itong tulay. Ito ang sinasabi ko, 1 billion. Hindi naman kailangan 1 billion yan So, pag lumalaki ang budget, siyempre, saan kukunin yan? Sa mga taxes. So, pagka nawala ang corruption, baka yung 12% VAT na yan, baka mag-lower dyan into 3 and 4. Sa ibang bansa nga, isa lang ang binabayaran ng tax, wala nang iba. Tayo marami, merong iba pa ang municipal tax, iba pa ang income tax, iba pa yung VAT. Kaya so, puro taxes. Kaya, believe ako dati doon sa, doon kay Lolo Ferdinand Marcos Kasi pagka small scale ka, for example, mga micro, di ba? Mga micro, that time nilagay nila sa NASIDA. Kasi kung micro ka, tingnan mo sa mga malilit na mga tindahan lang, kailangan mo bang kumuha ng accountant, di ba? Siyempre, hindi ka accountant Magkano ang accountant ngayon? Sari-sari store sila. Malilit na tindahan. Paano sila makaka-afford ng magbayad ng mga bookkeeper, accountant? Siyempre, 3 o 5 tao lang nila. Di ba? So, kawawa ang mga micro, small, and medium scale industry. Ang nabalita ko nga, kita mo, kagaya ng PNG.
magre-retrench ng 7,000 na employees. Isipin mo, ilan ang mawawala ng trabaho. Tapos yung ibang mga companies, mga malalaki, hindi na sila nag-employ. Kumukuha sila ng third party. Bakit? Mas tipid. Di ba? For example, itong truckload. So, nakakagawa ng paraan ng mga malalaking companies kasi may muscle sila eh. So, yung mga nagde-deliver, dati mayroong logistics department ang isang multinational company. Ngayon hindi na, nag-hire na sila ng third party. Kasi sa isang truckload, basta ito lang yung babayad ko sa'yo, bahala ka. So, wala na siyang pahinante, wala na siyang driver, wala na siyang sasakyan na i-invest. For example, mag-invest ka ng truck, magkano? So, ang company, nagkakaroon ng parang nawawala yung presyo nila na mag-invest o mag-risk ng mga logistics, di ba? So, yung iba naman, imbes na mag-hire ng mga in-house na mga employees, kinukuha na lang nila sa labas. So, mas nakakatipid sila. So, ang kawawa, pag in the end, yung mga manggagawang Pilipino. Ay, nako. Ang hirap, no? Hindi mo alam kung saan ka po nalulugar. Kasi siyempre, pagka worker ka, hindi enough yung sinesweldo mo. Siyempre, kailangan humingi ka ng aumento, taasan. Pagdating naman sa business side, yung mga negosyante naman ang nahihirapan. So, kailangan siguro pag-aralan mabuti bago nila ipa-implement yan 200 peso na increase. Ay, nako. Ito yung sa ating poll question. Kailangan bang, sa tingin niyo ba, kailangan ng i-abolish yung K-12? Marami pa tayong mga nag-comment sa atin, no? Babasahin natin yan maya-maya konti, no? Ngayon, sabi ni San Miguel, San Gabriel and Judith C. Salamat for watching, no? Sabi ni San Gabriel, pabor na tanggalin ng K-12. Nakita naman din na kung anong nangyari. Wala pong napatunayan o napatunguhan. Kawawa lang po ang mga estudyante. Sabi ni Brun Moon, Judith C. At okay daw na walang K-12. Si Judith C, good morning. Kay Angelo Reda, makulimlim na Sabadong umaga ko, kabandido, Kuya Ruel. Happy long weekend. God bless, Malolos, Bulacan. Umabot pala tayo sa mga taga Bulacan na magandang umaga. Kay Rogelio Gumapo, wag na daw sana ang K-12 at kay Enrique Vista. Kay Darwin Rogero, ayaw ko ng K-12. Pahirap kasi, mga kurakot. Yan. Actually, hindi siguro na masyadong napag-aralan kasi biglang ni-launch ang K-12. Pero sana pag-aralan din. Ang dami kasi mga plano eh. Di ba, sinasabi ko nga your solution or plan today will be a problem tomorrow. Kaya kailangan pag-aralan mabuti. Sabi nga ni Jositan noon pa dapat tinanggal dahil pag nag-apply ka ng job, mas tatanggapin ka pag second year college or college undergrad kasi senior high, grade 12 ka lang. Yan. Sabi ni June Romel, palpak ang K-12. Dapat alisin na K-12. It's time. Ayos na yan at tama si Senator Jinggoy na dapat wala ng K-12. Pinahaba lang ang gastos. Additional gastos daw. Sabi nga ni Mark Perez, kumbaga sa project, failed project, waste of time and money. Kung employability ang purpose, pwede naman mag-aral sa TESDA. O nga, may TESDA naman tayo. Dati, meron nga tayong vocational school Di ba? Pag college ka, college first year, second year, natatanggap ka na sa trabaho, kaagad. Di ba? Sabi ni Joseph Enriquez, dapat siguro enhance pa yung program at magsiguro na tanggap at makomprehend ng mga estudyante ng estudyante pagka senior high school. Yan. Dito ingat-ingat po. Alam mo, dito sa NCAP marami na nga nagko-complain, no? Pero sa tingin ko tama ang NCAP in a way kasi naging disiplinado yung mga tao Alam mo ba,
dapat mas lalong paigtingin pa ng LTO, lalo na yung mga hinahabol ng mga motorista, lalo na mga kamote rider. Biro mo may tumatawid sa pedestrian, nahabulin pa yung pedestrian. Kaya ang daming na aksidente. May nakita nga ako 3 bata tumilapon. Dahil tumatawid sila sa pedestrian, hinabol pa ng kamote rider. 'Di ba? Dapat yan sa ibang bansa pagka pedestrian, nagmi-minor lahat. Mapasasakyan yan, mapamotor yan, lahat nagmi-minor para patawirin yung mga pedestrian. Alam mo, sa Japan nga alam mo ba, even bicycle. Alam mo, meron silang rules dyan. Bawal kang mag one way. Sumalungat sa daloy ng trapiko. Bicycle lang yan. Kaya siguro pag-isipan din ng ating ang LTO ng ating gobyerno, no? Kasi ngayon parang nabalitaan ko at saka which is nangyayari, yung mga hybrid electric vehicle hindi kasama kasi hindi motorized. Pero isipin nyo, maski na yan electric vehicle, hybrid or any vehicles, still nakaka-occupy ng space yan. Di ba? Lalo tayong mahirapan yan. Bakit? Yung magiging anti-poor yan Bakit? Yung mga poor hindi naman nakakabinansak yan yung mga mayaman, total marami silang pera Hindi, para hindi sila magkaroon ng color coding, exempted sila sa lahat, bibili na lang sila ng hybrid or electric vehicle. Pero may nakikita naman ako na iba, maski na electric vehicle o hybrid, sumusunod sila sa color coding or sa odd-even scheme. Pero ngayon wala na odd-even color coding na lang. So, maski na hybrid sila o electric vehicle, may mga motorista na talagang they follow the rules, no? Maski na hindi sila exempted ng kanilang sasakyan. Dito pa nga, gaya niyan, dapat yung mga motorcycle na masyadong wala disiplina, siguro kailangan i-revoke. Kunwari na motorcycle, maski ang motorcycle naka-aksidente, sa tingin ko i-revoke yung una, siguro bigyan ng suspension 1 year. Pagka naulit pa, i-revoke na. Kasi hindi na yan disiplina talagang kabastusan na yan. Bira mo, may tumatawid, hahabulin mo. Di ba? Anong laban ng pedestrian? Tapos nasa tama silang daan, nasa pedestrian lane. No? Kaya sana gumawa paigting pa ng LTO yung mga parusa. Hindi naman kasi hindi ka naman nagpaparusa ng pera Di ba? It's not about money. Maski na 5,000, 10,000 yan paano yung mamaya makaya magbayad? Dapat yan merong talagang parusa. Kasi siyempre kagaya ng mga nagmamotor, nagmamadali sila. 'Di ba? Gumagawa sila ng way. Pero kung meron silang punishment na tatamaan ng kita nila, magiging discipline 'yan. Ngayon ang 500 lang yung yung multa kunyari. Kikita naman siya ng 1,000 'di ba? So kung gagawin niya, he will not follow the traffic rules. Total, kikita pa naman yung penalty ko, kaya pa naman sagutin ng kikitain ko Pero kapag kaya mawawalan ng kita, maski na 2 weeks lang, susunod yan sa batas trapiko. Doon naman sa sa yung last time na sinasabi namin na blind item. Alam nyo, merong isang congressman daw. Ito chismis. Ewan ko kung ng Marites na baka matanggal o ma-disqualify. Pero abangan natin. Baka sa next week lumabas na yung balita. Ito, sabi nga niya, nabasahin natin, sabi nga ni Rene Fran, tanggalin daw at pahirap yan. Sobra daw ang pahirap ng K-12.
Sabi ni Beatrice de Salde, the solution is modify the baseline rules of employers to hire such high school graduates, especially those who have completed K2. Medyo matindi yan, English yan. Sabi ni Merlinda Abelencia, alisin man o hindi, kung hindi bibigyan pansin ang root cause ng problema, kagaya ng kumakalam na sikmura, budget sa DepEd at kinukurakot at disiplina ng mga mag-aaral sa pag-aaral at mga magulang nila. Okay. Actually, isa yan sa puro nakikita ko ko lang to, haka-haka Nakikita ko kasi minsan more on theory, sobra tayong theories Wala tayong practical. Alam nyo, ang theories o principle, pag nag-aral ka, mga principles and theories, more or less nasa 10 to 20% lang. Still, yung mga street smart o yung actual, importante yan. Di ba? Kagaya sa akin, hindi naman mataas ang pinag-aralan natin, pero kahit pa paano nakasurvive. Bakit? Kasi street smart ako. Di ba? Yan ang sa amin ng nanay ko Siyempre, kung puro ka theory, paano kung actual, kausap mo yung, let's say, meron kang kadil sa isang transaksyon, mahina ang diskarte mo. Di ba? So, puro ka theory, hindi naman, for example, yung pinag-aaralan mo sa school, pagka i-apply mo yan, pupunta ka na, lalo na dito sa Divisoria, sa Baclaran. Talagang, di ba, mga negosyante dyan, wala naman yung mga kontrata, sulat kamay lang yan Di ba, papel lang sa maliit na papel. Di ba? Yan ang tinatawag nating diskarte. At saka dapat isa pa, alam mo, yung iba kasi, pagka merong mga ganong transaction, ang nasa mindset nila is yung kikitain nila. Alam mo, sa negosyo, sa trabaho, lahat, huwag nyo muna pag-isipan yung pera. Kasi yung kita at saka pera will follow Di ba? Importante, you have to develop your rapport, your reputation, integrity sa kausap mo, lalo sa negosyo. Di ba? Talaga sa totoo, siyempre may halong bola pag nakipag-transact ka. Pero siguro, mga 70 to 80% totoo. Yung 20% medyo parang kumbaga bloated lang. Yung parang in-exaggerate mo ng konti. Di ba? Kaya still kailangan talaga mas maraming practical kaysa sa principles and theories. Ano sabi ni Cherry Slim? I believe that it needs to stay but have to be modified. Gusto ni Cherry Slim yung K-12 pero dapat daw i-modify ng konti. Ito, sabi ni Cornelio Vicente, napag-aralan naman siguro mabuti ni Senator Jingo at iba pa na isinusulong niya na alisin. Yan. Sabi nga ni Paulo Miguel dagdag gastos po ang K-12, sana alisin ang senior high. Pero kasi alam nyo ang K-12 pinattern yan sa international kaya siguro. Pero minsan titignan natin para lang kaya ba natin muna, 'di ba? Ano yung magiging repercussion kapag tinuloy mo tong K-12? Additional gastos ba? Kaya ba ng mga magulang? Ano yung magiging impact sa mga hindi lang sa mag-aaral kundi sa mga magulang? Kasi kagaya sa akin, nakapag-graduate ako, nagtatrabaho ako. So, nag-iipon ako para sa tuition ko. Di ba? Ngayon, mukhang hirap na. Sa bagay, kung compare mo nung nag-aaral ako, isang sem 1,000 lang o 1,002 pagka nag-additional load ako. Ngayon, parang 5 digits, kalahating semester pa lang yun. Diba? Kaya medyo madugo nga ang mag-aral. Pagkatapos mag-aral, dapat merong inaabangan na pag-graduate mo, makakapasok ka kaagad. So,
Ano yan correlated dugtong-dugtong yan. 'Di ba? Nag-graduate ka, mag-aaral ka, ano ba yung magiging sweldo mo? Maganda ba marami ba ang trabaho? 'Di ba? Kaya dapat hindi lang iisa ang dapat tinatanong o tinitingnan. Dapat lahat 'yan is satisfied. Yes, 10:27 na po ng umaga. At ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Sopitec. Quality beyond limitation. So, ang Sopitec ang kanilang planta is nasa Malolos. They create jobs. Paano yan? Pagka tumaas yan, ang sweldo, sa tingin nyo ba kakayanin ng mga companies? Baka mag-retrench yan. Kaya, pag-aralan natin mabuti, nakakatakot din yan. Kasi sobrang laki yan, ng 200. Siguro, tingnan nyo kung ano yung kaya at hindi lang ng mga maliliit na negosyante, pati yung mga malalaking companies. So mamaya, babalikan po natin yan. Mag-break muna tayo. Huwag kayong alis. Ako po si Johnny Gomez ng SOS, Serbisyo Ora Mismo Sigurado. Manood po kayo dito sa ating malayang talakayan, dito sa ating masiglang usapan. Tandaan po ninyo, layunin natin ang maiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan. Nationwide and worldwide, mapapanood at mapakikinggan sa DZRJ 8:10 AM ang Radyo Bandido TV. Watch and listen to SOS, Servicio Ora Mismo Sigurado, Monday to Friday from 2 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa impilang Radyo Bandido TV, DZRJ 8:10 AM. Marami pong salamat. Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitec Appliances, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, 10:32 na po ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng BTS Blue Top Shirts. 100
100% cotton yan. Maganda yan dahil maski na tag-ulan presko pa rin at nakakasipsip ng ating pawis at ng basa. So yung ba kasi medyo hirap yung mga polyester, hindi yan nakakasipsip ng pawis o tubig ng katawan natin. So siyempre nagiging hindi hygiene. So BTS ni Iggy Ben. Yung mga nagkaroon ng comment reaction, padala lang nyo habang irarapol namin yan. So, 100 peso load. At siyempre, yung mga comment, babasahin namin. Lahat, hindi ko kayang basahin dahil sa sobrang dami. Ito, may nagpapabati pala kay Geoffrey Laksamana, JD Rivera, Jeric Guerrero at Eric Magsano, and happy birthday kay Carlo Jimenez ngayong araw. Siyempre, babati rin daw kay Roberto Tolentino mula sa Mayto Elementary School, Batch 72, kay Minga Bautista, Filing Pahati, pagbati mula sa BFMI Alumni Batch 77, at congratulations kay Miss Bethel Payungayo on your graduation in Buchanan College, California from Lahing Magdaleno, at Fidela Payungayo ng Pilipinas. Congratulations din kay Attorney Adet Cruz, Municipal Administrator ng Kalumpit. Congratulations pala kay Mayora Lem Faustino ng Kalumpit, Bulacan, sa inauguration niya sa June 26. At happy 16th anniversary sa Tau Gamma Sigma, lalo na kila Jaisel Pangan, Glelobi Clemente at Jody Perez Faller. Pagbati mula sa Tau Gamma Philippine Kalumpit Municipal Council. Salamat po. Meron tayong pumapasok na low pressure area, pumasok sa Philippine Area of Responsibility, no? So darating yan, magiging cyclone, mga siguro mga 2 to 3 days, no? So baka magkaroon ng bagyo. At siyempre pag tag-ulan na, ingat-ingat po tayo dahil yan, siyempre labasan ng mga lamok. Alam mo, mataas ang dengue cases. So marami nang nagkakasakit. Alam mo, pagka may nagka-dengue, importante hindi ma-dehydrate ang tao. So lalo na pagka sa mga bata, no? So maraming fluids at siyempre yung mga electrolytes na inumin, kailangan yan. Kasi pag bumagsak ang electrolytes so medyo manghihina, yun, tusugod nyo sa ospital, siyempre merong first aid. Dapat yun nga, yung mga electrolytes na inumin. Importante yan. At siyempre, congratulate natin si Tito Bongbong ko. Dahil sa PhilHealth, talong pinag-igting ang na halos konti na lang mabayaran sa hospital. Dati, sobrang laki ng hospital bill. Dahil sa ginawa niya, mandato niya para ibaba or sagutin ng PhilHealth. Kaya medyo maganda na ang health care natin, healthcare system. At saka alam nyo, ngayon ang daming ginagawang proyekto, no? Although marami tayong proyektong ginagawa, nakakapagbayad na rin tayo ng utang. So almost trillion ang naibayad na natin. So on top of nakakabayad tayo, yung mga infrastruktura at saka mga planos nangyayari. Lalo na dito sa, 'di ba, sa DepEd, maingay nga yan dahil maraming budget ang nawala, 'di ba? So kailangan ng yung mga school, yung mga rooms, 'di ba? Hanggang ngayon nakabitin. Sana bilisan ang pagpapa-construct kasi alam mo importante, no? Talagang education. Para kasi yung iba pag mangmang hindi mo alam kung anong ginagawa mo, 'di ba? So lalo na yung mga ngayon yung mga bumoboto, kailangan ma-educate yan para yung mga iboboto nila yung karapat dapat. Kasi yung iba
nakukuha lang sa ganito, binigyan lang ng konting ayuda, okay na. Pero mali po yun. Kasi ang magdadala po yan in mga next generation natin kapag hindi tayo pumili ng magandang government officials. Yan. Oy, nga pala, isa pa, congratulations kay Vico Soto. Bino mo pati yung mga TODA, tinanggalan niya ng mga permits na, I mean, may permit pero hindi na niya pinagbabayad. So kita mo, ayan ang ibig ko sabihin. 'Di ba? Kagaya binawasan mo yung mga balakid, yung magpapahirap sa mga negosyante, sa kanila, yung mga siguro yan may binabayaran mga may binabayaran na butaw-butaw, di ba? So inalis ni Vico Soto. So imbes na dagdagan nila yung singil, yun na, babawasan nila or i-regulate nila yung singil. Siyempre kung marami kang pinapataw na mga charges, siyempre idadagdag ng mga, di ba, na kagaya sa TODA ng Pasig. Pag tinanggal niyan, ang mga business permit, di ba? Ang laking tulong din yan, tinanggal ni Mayor Vico Soto. So, ako, pag negosyante ako, malaking mawawala sa aking expenses, siyempre, hindi ako magtataas or baka bawasan ko yung produkto. Di ba? Yan din. Kaya still it boils down to corruption. Di ba? For example, marami kang project this year. Infrastructure, yung mga buildings na tatayo mo para sa mga government offices. Ito lang yung budget. Ito lang talagang kailangan. For example, 1 trillion. So habulin mo is 1 trillion. Pero kita mo, dahil sa bloated yung project, biro mo isang machinery, for example, nagko-cost lang ng 10,000, gawin mo 100,000. So siyempre ang national budget pataas. Saan kukunin yun? Sa mga negosyante. Di ba? Kaya nga importante talaga, hindi natin kaya kasi yung mawala ang corruption Pero sometimes medyo talamak at saka imbis na 10%, 20% lang kukunin, baliktad. Mas malaki yung corruption kaysa doon sa actual. So, for example, ang project is 100 million. Yung pala, totoo is 20 million lang. So, yung 80 million nawawala. Di ba? Pag yan, walang corruption, yung 80 million ibabalik yan. So, hindi na kailangan humabol ng malaki ang budget. So, medyo maibsan o hindi na mahirapan maghanap ng maraming babayaran ng negosyante. Di ba? Kasi kagaya niya sa municipal tax lang. Maski na kumita ang kumpanya mo o lugi, babayaran mo yan. For example, nasa category ka ng ito yung benta mo monthly, yun ang babayaran mo sa municipal tax regardless kumita ka o hindi. Di ba? Kaya kawawa din ang negosyante. Kaya pag aralan mabuti. Kasi pagka nangyari, for example, kagaya sa mga isang negosyo, pagka malaki na expenses niya, better i-shut down niya. Di ba? Meron niyang binabayarang rent. Meron niyang binabayarang mga maraming kaliwat kanan, mga taxes. Binabayaran sa mga, siyempre may mga incentives yan. So, saan niya kukunin niya pagka sobrang laki na expenses against doon sa profit niya? So, better shut down. Kaya nga, nakakatakot yan. Kasi, kagaya niyan, tataasan mo. Siyempre, kagaya ng mga malalaking company sa ibang bansa, mag-i-invest sa'yo. Di ba? Mag-i-invest sa'yo. Tapos, malaki yung labor cost. So, hindi sila makaka-compete sa market. So, hindi sila papasok sa iyo. 'Di ba? Maghanap sila kagaya ng maraming mga company lumilipat sa Myanmar, lumilipat sa Vietnam. Bakit? Kasi yung labor cost nila mababa. Kasi hindi kinukurap. 'Di ba? Kasi regardless yan kung 2,000 a day ka, pero ang mamahal naman ng bilihin. Sa tingin nyo ba okay din ba 'yun? 'Di ba? Mas dati nga di ba, nung nag-aaral ako, ang pamasahe, magkano lang? 50 lang. Ngayon, 13 na. Di ba? So, regardless kung mataas ang sweldo mo at mahal din ng mga bilihin, wala ka rin maiipon.
So, kailangan talagang pag-aralan. Ay, nako, ito talagang mga minsan hindi nag-iisip basta gano'n lang. Bakit? Tingnan mo ang interest. Importante yung interest Ano ba, bakit ba nila ginagawa yan? Para ba sa Pilipino or baka meron silang vested interest? Siyempre, pag mas maraming botante rito parang siyempre pogi points ka. Di ba? Total, mas marami naman botanteng manggagawa kaysa sa employer. Kaya kailangan magpakulay na tayo ng buhok bago umulan. Dito ito yan, itong product na to, maganda to. Taube hair color. The overall vanity for colored hair. Medyo maganda pag nagpakulay ka, tumatagal yan sa buhok. At hindi yan masyadong parang harsh sa scalp natin. Pero siyempre, still, pag nagpapakulay ka ng buhok, hindi lagi-lagi kasi masisira ang anit at saka makakasira din ng buhok. Ang pagkulay ng buhok dapat moderate lang. Sa ating mga tanong pa rin, sorry, kailangan pa talaga bang alisin na? Majority nagsasabi gusto nilang alisin. Kasi kagaya sa akin, no? Iba kasi yung first year college na sasabihin mo or second year college. Di ba? Mas nakakakuha ng trabaho yun Kasi kagaya ng pag nag-apply ka, ano yung natapos mo? K-12. Hindi pa rin accepted ng mga kumpanya. Kasi still, nasa high school level ka pa rin kapag K-11 o K-12. Pero nung nag-aaral ako, pwede mo after high school, pwede ka mag-vocational kaagad. So yung vocational, 2 years, kagaya niyan, after high school, pwede kang kumuha ng vocational, vocational na mechanics, di ba? Magiging ma-employ ka. O kaya, electrician. Pero kapag K-12 sinabi mo, wala pa sila masyadong, hindi pa accepted So, hirap. Hindi kagaya ng second year college po ako. Kahit paano, matatanggap ka kasi nasa college level ka Hindi kagaya ng K-12, high school pa rin po ako. Ako nga, nung nag-aaral ako, natatanggap ako dahil kasi sa first year college ako. 'Di ba? So nakikita nila na working student ka, first year, second year. Kasi nung kapanunan namin para engineering, ano yan general engineering. Pagdating mo ng third year, yan yung major engineering na. So ikaw magde-decide kung electrical engineering, computer engineering, electronics engineering, pero still tapos ka ng second year. So mas na-accept nila. At saka merong maganda ring job pagka na yung sa resume mo nakalagay is college degree. Hindi not degree ka, naka-level ka ng college, first and second. Hindi kagaya nito K-12, still nasa high school ka pa rin. Kaya sa tingin ko kung ako yung tatanungin, siguro gawin na lang yung dati. Kasi i-compare natin o habulin natin yung standard, international standard. Tapos nahihirapan ng mga magulang, mga estudyante kasi biglaan Siguro kung gagawin mo yan gradually. Pero kasi mas magandang nasa college level ka kaysa sa high school level. Mangalawa, siyempre, dagdag ng 2 years yun 2 years, magkano na ang tuition ngayon? So, nahihirapan. Tapos, ang dami pang ngayong mga dagdag na, siyempre, yung kinikita is not enough. Siyempre, ang mahal ng mga tuition Tapos, dagdag mo pa ng 2 years. So,
kawawa ang siyempre mga magulang, no. Hirap sila dahil hindi lang ano maski nasabihin mo pang public still yung sa public may mga expenses ka. Ano ang mahirap diyan yung yung dagdag yung everyday na expenses, yun ang matindi kasi hindi mo nakikita yan pero malaking impact yan. Ito sabi ni Merlin Abolencia, alisin man o hindi bibigyan pansin ang root cause ng problema. Sabi ni Grace Gumapo, hirap na ang buhay, dagdag gastos pa yung senior high. Kaya Emmanuel Loyola, ilagay ang mobile games sa Quito. CJ Fernandez, impeach na muna si BP para malaman kung totoong kinurakat ang budget ng DepEd. Sabi ni Mia Moore, good morning Sir Ruel. Tama po, high school pa rin ang tingin sa senior high. At mas okay talaga, sabi ni Grace Gumapo, mas okay talaga diretso sa college. Pero kasi binibase kasi natin, gumagaya tayo sa sa international na meron. Kasi sa US, pagka naging high school graduate ka, talagang meron ka ng trabaho. Di ba? Yun natin, pero sometimes nagiging parang blue collar job. Di ba dati naman wala namang K-12 pero ang dami nating mga nag OFW pumunta sa ibang bansa para magtrabaho, di ba? Ngayon, di ba, kagaya ng pagkatapos mo ng high school, pwede ka nang pumili ayaw mo college degree. Gusto mo yung parang dati sa amin vocational degree, di ba? Car mechanics, yung nagpipintor ng sasakyan, di ba? Or yung mga kagaya ng mga electrician, di ba? Hindi naman college graduate yan. Pero may trabaho sila. Bakit? Kasi nag-vocational sila So sa akin yun ang pananaw ko. Pero siyempre still, kung ano yung mapagkasunduan sa Kongreso, kung talagang babaguhin nila, siyempre majority wins. Di ba? Sabi nga ni Josa Mora, sang-ayon ako sa alisin ng K-12 program para hindi madagdagan ang taon dahil ito ang nagpapahaba lamang ng pag-aaral. Sabi ni Brun MN, problema kasi dito, ayaw naman tanggapin ang senior high. Yun nga ayaw tanggapin pag sinabi mong, di ba sa resume mo, K-12 graduate, still ang nasa perception ng mga ng HR still high school graduate ka pa rin. Kaya mas maganda yung kagaya ng time dati na college, second year college po ako At least nasa college level. Pangalawa, kung after high school, pwede kang, sinasabi ko, vocational ka agad. Di ba? Yung, di ba, agriculture. Di ba? Kailangan natin mga plant, yung mga paano yung dumami yung produce ng ating lupa, di ba? Meron yan O kaya parang yung pagka yung nagtatanim yung sa mga landscape, di ba? Hindi naman kailangan college graduate yan. So pwede mo pag-aralan yan. At saka sinasabi kanina, meron TESDA. After high school, 4th year, punta ka TESDA. Di ba? Maraming ang TESDA nakagraduate sa TESDA na may trabaho Di ba? Kaysa K-12 graduate. Kasi yun talaga kailangan natin i-embed sa mind ng mga company na ready na magtrabaho ang K-12. Pero hindi So, yan ba'y acceptable? So, yun ang isa sa problema. Oy, 10:51 na po ng umaga, gusto niyo magpaganda. Nandiyan ng Creative Nail Last Salon. Yan, magbubukas yan 11 o'clock ng umaga hanggang 9 ng PM. Ang Creative Nail Last Salon, matatagpuan yan 72 Scout Alcaraz near corner Banawe. At kung gusto niyo makipag-appointment, tumawag kayo sa 0927-395-1110. Ay, nako. Paano ba to?
maraming gustong talagang binabas ang si SP dahil dinidribble-dribble daw ang impeachment. Sa tingin ko, sinabi nga ni Drilon maski na magkaroon ng 19 matapos na maging 20th sa Congress, still dapat ituloy. Hindi yan dahilan. Kaya nga, you are answerable to the Filipino people kasi gusto malaman ng taong bayan kung ano ba talaga nangyari. So, sa tingin ko dapat ituloy na kaagad. Kasi, sabi nga ni SP, Chis Escudero, ang fourth tweet daw parang depende. Tinanong mo ng mga, mas tanong mo sa ordinary person, pag tinanong mo yung fourth tweet, ang sagot agad-agad. So dapat nung inakyat sa Senate, dapat agad-agad nagkaroon ng impeachment trial kaagad. Kasi ready na naman lahat di ba? Yes, Ariel. Mukhang hindi tayo nakalive pa. Nawala ba tayo, Ariel? Nawala tayo? Hindi naman, okay. Ay nako, kaya dito sa K-12 maraming maraming usapin. Siguro lahat ng mga grupo, parent teachers, kung ano yung association, siguro pag-aralan nila, i-invite nyo lahat, kasi may mga party list na kunwari through education, pero politiko yung tumatakbo. Kasi ang party list is sector yan. Kunwari, para marinig yung mga sector. For example, teacher. Dapat siya mga teacher ang members. Kaso parang ginagawa lang front lang. Pero pagka ang mananalo still politiko pa rin. Hindi po na sasatisfy yung adikain. Bakit nagkaroon ng party list? Ang party list is para sa sector. Ay nako, ang dami-daming problema. Kaya itigil na ninyo muna yung bangayan. Ang taunan yung pansin yung ating problema ng bayan. Oy, nako, may challenge kaya sa Manila naman, merong challenge sa papasok na bagong mayor. Sina-challenge, sabi niya clean up at saka peace and order. Dito nga may nagrereklamo. Totoo bang peace and order and clean up? Meron ibang lugar talamak daw yung kalsada. Pati nga si MMDA Gabriel Go kinukunan ng kumukuha ng pansin yung mga residente dito daw sa Soler, yung Santulay dyan, hindi ka na makadaan. Tapos may mga may mga sidecar, tricycle, yung hirap, yun ang nagko-complain, hindi daw sila nakakalakad sa bangketa. Nasa gitna na daw sila ng kalsada. Kawawa naman yung mga senior. Kailangan pang dumaan sa gitna ng kalsada kasi hindi sila makadaan sa bangketa. Tapos, maski na sa bangketa daw, pagbaba na sa bangketa na kalsada, hindi pa rin. Dahil yung tulay daw, ginawang restaurant. So, hindi ka makadaan. Pangalawa, pag bababa ka naman sa kalsada, sa bangketa, mga sidecar at motorcycle na nakapark. So, tapat daw yan ng isang barangay na hindi pinapansin. Bakit gano'n? Dekada na daw yan. Pero, laging may clean up, yun daw untouchable. Gabriel Go ng MMDA, tignan nyo to. Mangalawa yung sa yung papasok na bagong administration na si Mayor Isko Moreno na pinangako mong peace and order at saka clean up.
abangan natin yan. Okay. 10:57 na po ng umaga. Bago ako magpaalam, may pahabol na nagpapabati. Happy birthday daw kay pakigreet daw si Elmer Bautista Ambet Reyes, feeling pahati ng BFMI alumni. Happy June birthday pala celebrant sa mga yan. Tapos shout out daw kay Attorney Esel Pangan. Shout out kay Mami Casil Dris at Major Roger Dris ng Kalubkub, San Juan, Batangas. And happy birthday kay Rose Ann De Leon. Pagbati mula kay Dindo Tolentino. Yes. Bago tayo magpaalam, 10:58 po ng umaga, bago tayo magpaalam, sana lagi nyo kaming papakinggan every Saturday, 10 to 11 a.m. po sa lahat ng mga listeners namin. Hindi lang po sa Luzon, Visayas, Mindanao at nationwide, worldwide po. At lagi nating sinasabi ni partner Ricky, piliin daw nating maging mabuti kaysa tama. Salamat po at susunod na po ang Mac Serbisyo. Abangan. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.